Hello po, muli nandito tayo para magbigay ng additional komento doon sa nangyari doon sa Scarborough Shoal, kung saan pinirata ng mga Chino yung pwersa ng mga Pilipino na nagbibigay supply doon sa mga nakatalaga sa Sierra Madre, yung lumang barko ng Pilipinas na isinadsad sa area na yan. Okay. Noong nagsalita itong ating presidente na si BBM doon sa Shangri-La Summit na ginanap sa Singapore, napahanga ako doon sa sabi niya na we are not going to yield or give up an square inch of our territory. So ang tinutukoy na dyan, of course, yung sa China. So meaning ipaglalaban niya yung karapatan ng China ay ng Pilipinas dahil nga based sa UNCLOS, ang area na yan ay within EEZ ng Pilipinas. Okay, so dapat natin na matapang ang presidente ito. So ipaglalaban niya. Ngunit nangyari yung pangyayari noong Lunes, kung saan sinalakay yung mga pwersa ng mga Navy, then para bang kung ipipicture natin bilang Pilipino, parang abing-api yung mga Navy personnel o Philippine Navy personnel. So imagine ilan yung nasugatan. Ang isa ay naputulan ng daliri. Very unfortunate sa atin, ano. Then makikita natin na para bang may kaduwagan. Although ako ay hindi naniniwala na talagang duwag yung mga Navy personnel natin, but siyempre talagang mayroon yung mahigpit na instruction na dapat pag magkaroon ng giyera ang China at saka Pilipinas, hindi ang mga Pilipino ang mag-pull ng trigger sa first shot, ano, para mag-start yung open hostilities between China at saka Pilipinas. So yan, dapat hindi sila gagamit ng armas, not unless siguro talagang binabaril sila, no? Ngunit based sa ulat, so imagine yung mga Chino, mayroon silang palapol, mayroon silang kutsilyo, mayroon silang bulo o itak. So palagay ko pareha na rin yan, ano, kasi armas din yon. Ngunit talagang makikita mo rin na ayaw din nila sigurong papatay ng tao yung mga Chino. Okay, kasi talagang pag may mamatay na Pilipino, ma-invoke yung Philippine-US Mutual Defense Treaty. Okay, ngunit kung pala yan, ano, hindi naman automatic. So, halimbawa, mayroong ganon, ang first step yan ay
gagawin ang lahat ng paraan para masettle yung conflict peacefully. Then hindi automatic kikilos ang United States dahil mayroong based doon sa nabasa natin. Then ang Kongreso lang ng United States ang may karapatan na mag-declare ng war. Okay, so tatalakayin pa yung pagbubutuhan pagkatapos ipapa-approve. Okay, so that is what I know. Then going back to that, nakakabingi yung silence ng Malacanang. Mayroon yung statement na yung nangyari ay hindi enough to invoke the Mutual Defense Treaty, pero yun lang yun lang. So walang other statement, some other comment. Kaya yung matapang na sinabi ng ating presidente doon sa Singapore, sa summit, sa Shangri-La Summit sa Singapore, na matapang niyang sinabi na yon pag may mangyari, we are close to act of war, so parang sa pananaw ko, matapang yung sabi niya sa doon sa Singapore, ngunit yung silence para bang nawala yung tapang. Okay, although hindi natin alam kung ano ang plano, but then grabe yung nangyari. So mayroon sanang strong statement ang Philippine President with regards to what happened dyan sa Scarborough Shoal. Okay, kanina sabi ko nga hindi natin alam, although kanina mayroon akong napanood na news na nandun siya sa Western Command sa Puerto Princesa. Then nandun sa headquarter ng PCJ. So siguro may mga pinag-usapan doon. But sa ko nga, medyo nakukulangan ako sa mga dapat sabihin ng ating presidente with regards doon sa nangyari sa Scarborough Shoal last I think, kung hindi ako nagkakamali, that was last Monday. Okay, so so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino. Huwag tayong dapat lagi tayong matatag kahit anong mangyari. So muli, maraming salamat.